What's up mga kabonsay? Welcome po sa channel ko guys, support this vlog. So nandito tayo sa garden ko mga kabonsay. Kasama natin Boss Brian. Kumuhay ka muna dyan. So yun, so gagawin natin guys, haharvestin natin itong mga minarpot ko na banyan. So ayan yung minarpot natin. Yan, ito. At saka ipapakita ko sa inyo yung isang paraan ng pagpapropagate ng banyan. So ayan po, hindi natin nilagyan ng lupa yan, pero kita nyo naman yung ugat yan mga kabonsay. Inner layer din natin yan mga kabonsay. So ipapakita ko sa inyo mamaya isa-isa para makita natin kung makita nyo pala yung gaano kalaguna yung mga ugat dito mga kabonsay. So mga isang buwan na ito mahigit siguro, mga November ko ito ginawa. Hindi ko lang na-harvest noong December kasi dumaan yung mga holiday. Kaya ngayon harvestin natin ito mga kabonsay. O so yung guys, bakit yung patagal na pasukin na intro ko? Kaya intro, pasok! Mga kabonsay, so ito yung una natin na tatanggalin. Ipapakita ko sa inyo yung tsura nito. Yan. Ito. So ito yung yung basic lang na babalatan, lalagyan ng lupa para magkaroon ng ugat mga kabonsay. So ito yung isang ginawa natin. Ito. So ang ginawa natin dito, binilatan lang natin tapos pinabayaan lang natin, hinayaan lang natin siya. So ayan mga kabonsay, nagkaroon din siya ng ugat. Yan. Pero medyo matagal, mas mabilis yung babalatan ninyo tapos lalagyan nyo ng lupa para i-markot mga kabonsay. Pero po ang banyan po kahit cuttings po yan putulin nyo, itusok nyo, mabubuhay po yung mga kabonsay. So ako nilalagyan ko lang ng konting effort para sigurado yung hindi masayang yung ating ginawa. So ito nilagyan natin ng lupa. Mga higit isang buwan na, mga November natin itong ginawa guys. So yan po, gagawin natin, harvestin natin to para may tinim natin sa bagong training pot nila. So ipapakita ko sa inyo yung main track nito. At ito na nga guys, so ito po yung ating project na rock clasping na banyan. So mga 2 taon ko na po itong tinitrain. So ayan na po, ganyan kalaki na, ang laki na. So pwede na rin natin pwede na tayo mag-cut back dito o kaya dito para makapag-train na tayo ng bagong sanga. Pero try pa natin, baka mga 1 year pa siguro para mas lumaki yung mga ugat yan mga kabonsay. So abot hanggang sa likod yan guys. Nakatusok yan dyan sa binutas natin yung bato, tapos nilabas natin yung ugat yan. So ayang pababa na yan. So ito yung tinitry natin na banyan na rock clasping mga kabonsay. Yan, harvestin na natin guys yung ating ginawang markot dito sa mga sanga nya guys. At ito guys, papakita ko muna sa inyo yung itsura nya ng ugat nito guys. Yan, balatan muna, tanggalin natin ang plastic. So po pwede pong cuttings ang banyan. Putulin nyo, tapos pagputol nyo, itusok nyo sa river sand, mabubuhay po yan mga kabonsay. So ang ginagawa ko lang
naggagawa lang tayo ng konting effort para mas mabuhay o mas mabilis tayo magpaugat mga kabonsay, at para masigurado na buhay yung ating minarkot guys. So ito yun, kita nyo naman, ito purong buong ugat niya na po lahat yan mga kabonsay. So ito yung puputulin natin. Putulin natin ang isa. At ito na nga guys. Oh, so ayan po. Kita nyo, grabing ugat. Isa, 1-0. So ito, isa, dalawa, tatlo, pang-apat yung isa na yan mga kabonsay. So harvestin na natin lahat yan guys. Tapos mamaya tatanim din natin yan. Tutukan mo yan boss Brian, tutukan mo yan para makita nila kung gaano kalago ang ugat niyan. Mahigit 1 buwan po ito, mahigit 1 buwan na nakamarkot. Grabe yung ugat oh. Kita nyo yan, grabe yung lago niyan mga kabonsay. Yan. Ibisin na natin yan. Uhun, lago. Ito yung pangalawa guys. Yan. Lago niyan oh. Puro ugat yan guys, puro ugat. So ito yung pangatlo mga kabonsay. Tanggalan natin ang balot yan para mas makita ninyo kung gaano kalaki yung ugat niyan guys. So plastic na lang yelo ginamit natin dito mga kabonsay. Plastic na lang yelo. Yun. So ayan mga kabonsay, maraming laguna na itong isa na to oh. Sobrang lago. So mamaya tatanim natin sa training pot nya. So gagamitin natin mamaya reverse at mga kabonsay. So ito yung isang sinasabi ko sa inyo, ibang technique naman mga kabonsay. So ganoon din ang ginawa natin, binalatan din natin yan mga kabonsay. So binalatan natin, tapos hinayaan lang natin. So ayan natin, magkakaugat din siya. Pero napansin ko mas syempre mas mabilis yung may lupa kaysa sa ganito. Pero okay din yung ganitong proseso ng pag-air layer mga kabonsay. Puto natin yan. So ayan po. So ayan yung ugat nya. So sinabay natin to mga 1 buwan din mahigit, pero mas nauna nagkaugat syempre yung may lupa kaysa dito. Pero medyo tinatamad-tamad ko, pwede naman yung ganitong proseso. Pero sa akin mas mabilis yung lalagyan yung lupa mga kabonsay. Yan. So ayan, papakita ko sa inyo mamaya guys. So mga kabonsay, ipapakita ko muna sa inyo yung pagkakaiba nitong dalawang klase ng pag-propagate ng banyan o dalawang klase ng air layer na ginawa natin mga kabonsay. So ito yung basic na air layer o yung madalas natin ginagawa mga kabonsay. Itong nilalagyan ng lupa, binabalot ng lupa na may plastic. Yan. So ayan po yan mga kabonsay para magkaroon ng ugat mga kabonsay. Yan. So ginawa ko itong dalawa na to na magkasabay. So itong isa naman yung babalatan mo lang tapos hahayaan mo na magkaroon ng ugat. So sa banyan po pwede po yung ganyan mga kabonsay. Pagkabalat ninyo mga 2 inches ang pagitan, balatan nyo lang tapos pabayaan nyo, darating din yung araw na tutubo siya ng ugat. So ganyan na magiging itsura niyan mga kabonsay. Yan, magkakaugat na siya. Pero ito ginawa ko to ng sabay. Tinesting ko talaga para masabi ko sa inyo. Mas mabilis itong may lupa na tubuan ng ugat kaysa dito sa walang lupa o hahaya lang natin na tumubo yung ugat niya mga kabonsay. Pero parehong pwede. At saka kahit hindi nyo gawin na itong dalawang proseso na to, pwede po kayong mag-propagate ng banyan sa pamamagitan ng cuttings. So ayan po, pagkaputol niyo ng sanga, itusok nyo na sa river sand at ilagay nyo lang sa lilim.
diligan ninyo at maghintay lang po kayo hanggang sa magkaugat po siya mga kabonsay. So bari tatlong paraan po ng pagpaparami, pagpropagate ng banyan. So ito yung una, yung markot na nilalagyan ng lupa. Ang pangalawa, itong babalatan nyo lang yung tatanggalin yung pinakampalat niya, kuskusin ninyo, and then hintayin yung tubuan lang siya ng ugat. At ang pangatlo ay sa pamagitan ng cuttings na pagkaputol ninyo, pwede nyo na po ninyong itanim po yan sa lupa mga kabonsay. So first video po ito, part 1 po ito ng video natin dito sa ating banyan na pinropagate mga kabonsay para hindi masyado mahaba. So yung part 2 kung paano naman to itanim at kung ano ang ginagamit ko na soil mixture na pagtataniman nito. Pero lang yung sinasabi, ang ginagamit ko po ay pure river sand po mga kabonsay, purong river sand po mga kabonsay. So ayan, saglit lang po. So ito, papakita ko sa inyo guys itong ipapakita ko sa inyo itong ating project na rock clasping. So ayan po mga kabonsay. So dito natin yung pinutol sa mga sanga na yan. Ayan. Dahil ang bala ko po dito mag-cut back na. So bala ko nang pumputulan yan para makapag-train na tayo ng mga bagong sanga at para mapaganda na natin itong ating project na root over rock o rock clasping na banyan mga kabonsay. So ang gagawin ko dito, imamarkot din natin yan dito. Yan, imamarkot din po natin yan dito mga kabonsay para makuha natin itong ibabaw. So ayan po, kaya inuna nating tinanggal itong mga sanga nya. Yan, para hindi masyadong mahirapan yung ating banyan. Inuna nating tanggalin yung mga sanga para nakakuha tayo ng 4 na sanga nya mga kabonsay na mapaparami natin o magagawa nating mother plant din ng ating banyan mga kabonsay. So may project tayo dito na pagpupuse, yung pag pinagsama-sama ninyo magiging isa. Yan, ang tawag po dyan ay fusing technique o pagpupuse ng banyan mga kabonsay. So ituturo ko rin sa inyo yan sa sunod kung paano gawin yan. Pero syempre marami na tayong mga kabonsay na alam kung paano gawin. Para po dun sa mga newbie, sa mga bagong subscriber natin dito sa channel natin, ituro ko sa inyo kung paano mag-fuse yan mga kabonsay. So ito po, kaya po natin tinanggalan para mamarkot din natin itong pinakang mother plant niya na yan mga kabonsay. So magmamarkot ako dito, magpuputol ako dyan. Tapos dito, yan, magmamarkot din tayo dito para makuha natin yan. Yan. Tapos dito, para meron tayong itong gagawin natin na pinakang trunk niya. So dito rin mga kabonsay. Kaya nagtira tayo ng tig-2 ata to o tig-3 para meron tayong first branch, yan ganyan, second branch para mabilis po ang pag-train itong ating banyan. So pinalaki lang natin para mabilis pagtanim natin medyo mas malaki na mga kabonsay. So ayan po, train natin ng rock clasping. Ito yung una. So ito rin yung isa. Bali dalawa. Ito yung pangalawa natin na atin rin na rock clasping. So ganyan na rin po yung kataba mga kabonsay. So ano na po ito? Talagang kapit na rin po yung ugat niyan. So ayan po yung ugat niyan mga kabonsay. So ayan po yung ugat niyan guys. So ganyan din ang gagawin natin dito. Itong dalawang sanga na yan, so tatanggalin natin yan, imamarkot din natin po yan mga kabonsay para mabawasan sobrang taas niya sobrang lago na rin dito sa garden natin. Kaya magpuputol na tayo nito para makapasok yung init ng araw mga kabonsay. So ito yung pangatlo. So itong pangatlo na to, may video ako nito sa mga lumang video ko kung paano natin ito ginawa. Itong ating rock clasping project din natin to, pero huli nating nagawa yan kaya medyo mas maliit pa mga kabonsay. O so mga kabonsay, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. So bali part 1 po ito ng video natin, itong mag-harvest na propagate natin na sanga ng ating banyan mga kabonsay. So guys, hanggang dito na lang po muna. Stay safe at syempre God bless us po mga kabonsay. Abangan nyo po yung part 2 ng video natin mga kabonsay, pagtatanim itong ating banyan. Maraming salamat po. Thank you.